Hi guys, Ate Kate here and welcome to our another daily devotion and it's day 41. Let's pray first. Thank you so much for this day that you have given us, Jesus. I'm so blessed that we are here. Salamat, Panginoon, at nakikinig kami ng inyong mga salita. At I pray na ito yung maging kalakasan namin sa araw-araw, maging spiritual pagkain namin ito at naway hindi ito maagaw ng kaaway, hindi namin makalimutan. Ikaw magsalita at wag ako, Panginoon. Remove me from this word completely. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Yung my design. Actually, I'm a graphic designer and I design t-shirts, mugs, and many things. At ako yung nag-design nito. And if ever ba na gusto nyo magpa-design ng mga kung ano-ano sa akin, maybe I'll release some of our merch. Wow! Someday, bala kong mag-design ng maraming mga magagandang t-shirt about Word of God. Meron talaga akong passion sa art. Diba nga sabi ko sa inyo, animation ako. Meron akong knowledge doon. Pwede nyo po akong i-contact kung meron man kayong gustong ipagawang mga t-shirts or nag-promote na ng business. Our Bible verse for today is Psalms 34:14. Kung napapansin niyo yung mga Bible verse natin ngayon ay puro 14. I was reading Psalms. Pansin ko parang ang gaganda ng mga 14. Last 2 days, yung mga nabanggit nating mga Bible verse, laging yung verse 14. Kaya parang, wow, maybe I'll call this season 14. Nani? Wait, verse 14 era. Charot. Never mind. Pero yan nga, basahin na natin nating Bible verse. Psalms 34:14. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Sabi ng Bible, resist the devil and he will flee from you. You have the power to resist the devil. You have the power to have this free will na layuan yung kaaway. Kaya hindi natin masisisi ang kaaway na, ay, ganito talaga yung kaaway, ganito talaga yung ganyan-ganyan. Tayo yung nagdedesisyon. Tayo yung merong control ng ating mga desisyon sa buhay. Kahit ano pang rason yung sabihin mo, you are the one making choices in your life. That's why God is telling us to depart from evil. Iwasan mo na yung panonood ng mga pangit. Iwasan mo na yung pakikinig ng mga music na hindi maganda. Hindi ko sinasabi yung pangit yung genre or yung music niya na ganyan-ganyan. Siyempre yung mga, what I'm saying is yung mga music na hindi nakakalugod sa Panginoon o sobrang pang hindi Kristyano. Ganun. Diba? Kasi music is really one of the tools of the enemy to come into your life. Even classical music, di ba nga, sobrang laki ng tulong sa ating brain. Paano pa kaya yung mga music na hindi galing sa Panginoon, di ba? Kaya mag-ingat tayo doon. Depart from evil. Layuan talaga natin yung kaaway. Huwag natin siyang bigyan ng chance. Huwag natin siyang bigyan ng, sasapakin ka na ng kaaway, ikaw, ano ba? Pabebe ka ba di ba? Huwag ganun, dapat labanan mo. Sige, ito yung shield of faith ko, ito yung sword of the word of God, ito yung helmet of salvation, ito yung breastplate of righteousness. Tingin mo yung lahat para lang lumayo sa kaaway. Hindi, sinasayawan mo pa yung kaaway, gana ka pa sa kaaway na nagbabanding kayo. Di ba, dapat sabi nga nila, kapag hindi ka daw inaatake ng kaaway, magtaka ka na kasi baka kakampi ka niya. Kaya ka laging mayroong mga pagsubok, kaya ka mayroong mga bagay na sobrang daming atake. Kasi you are called by the Lord and you have a great purpose in this life. Hindi niya gustong gawin mo yun, na hindi niya gustong maabot mo yung will ng Panginoon, yung na makapunta ka dun sa will ng Panginoon kasi nga ayaw niya na maranasan mo yung pangako sa'yo ng Panginoon. Kaya, sabi niya, depart from evil and do good. Parang natapit na natin to. Naalala niyo ba to, guys? Gumawa tayo ng mabuti pa araw-araw at hanapin natin yung peace. Yung peace talaga. Sabi niya, pursue peace. Ngayon ko lang to na sobrang napansin na ang peace pala ay pinupursue.
ang peace pala ay hinahanap at lagi mong puntahan, lagi mong i-goal sa buhay mo na mayroong peace. Because sobrang grabe na talaga yung mundo. Sobrang grabe na yung mindset ng mundo na ang dami mong insecurities na binibigay yung Diablo sa'yo. Lagi niya sinasabi na mag-doubt ka kay sa Lord. Yung hindi ka niya na mahal, wala kang kwenta. Alam mo yung sobrang dami mong lies na naririnig sa Diablo, pero you will seek peace. You will remain unbothered. You will remain strong. You will remain peaceful, ating Panginoon. Kaya, ang daming mga rason para sumuko ka. Ang daming rason para mapagod ka. Ang daming rason para hindi mo i-pursue si Lord. Pero, kaya nga tayo tinuturuan ng Panginoon na mag-persevere. Kaya nga tayo tinuturuan ng Panginoon na magtiis. Makikita mo naman yun kung nandun ka na sa pagtitiis na time, yung time na tinetest na ng Panginoon na yan na yung pagsubok, anong gagawin mo ngayon. Makikita mo talaga yun. Kaya, are you gonna seek peace or are you gonna hahayaan mo na kontrolin ka ng emosyon mo? Kasi yun yung madalas na ginagawa ng mga tao. Usually, sa mga road rage, diba? Ang dami ngayong mga tao na may nakita ako, yung jeep driver ng jeep, conductor ng jeep at conductor ng bus. Nag-aaway sila, bumaba yung nasa jeep, bumaba rin yung nasa bus yung conductor. Tapos may dala siyang tubo na napakahaba. Tapos aakmayin niya na yung lalaki. Kula ko, Lord, in Jesus' name, bakit ako na-timingan tong away na to? Alam mo yun, you will never ever see someone na sobrang galit na humble. Ano daw? Meron bang ganun meron bang tao na kapag galit na yung isang tao sa kanya, tapos, syempre, ang initial response mo talaga is parang, makapagsigaw to, wala tong respeto sa akin. Gagawin mo, kuha ka ng baril mo, joke lang. Kuha ka din ng pang defense mo, diba? Pero what if you answered like, ay, sorry, ganun ba yung nangyari? Okay. Yeah, okay. Sorry po, pwede bang mag-continue na lang tayo or pwede bang gawin na lang natin ng peaceful ito, diba? Yun yung tunay na malakas para sa akin, yung humble, yung kayang kontrolin yung emotion, yung kayang tama, diba? Mayroong Bible verse about it na sabi sa Bible, nakakatanggal ng galit yung mahinahon na sagot. Malayo pa tayo dito. Ay, malayo pa ako dito. Ewan ko sa inyo guys kung nasang level na kayo ng pagkokontrol ng sarili. Pero aminado ako na sobrang nagfe-fail pa ako dito. Kaya nga tayo nagdi-devotion, diba? Kaya nga tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga natin sinisik si Lord everyday. Kasi hindi pa tayo ganun kalalim sa Panginoon. Kaya alam mo yung pagkukulang mo, yung mga kasalanan mo sa Panginoon. Kaya ngayon, we are really trying our best to seek Him. We are really trying our best to learn more about Him. So, kudos for you. You are still here. And alam ko na gusto mo talagang makilala ang Panginoon ng sobra-sobra, kaya ka nandito. Siya yung comfort mo. Siya talaga yung alam mong magpapala sa'yo. I pray na marami kayong natutunan ngayong araw na to. Thank you so much. Madami na tayo. Ang dami ko nang nakikitang mga bagong names, bagong nagko-comment sa ating YouTube, sa ating mga videos. So, I really appreciate you guys. God bless and Ate Kate out.